Napakasarap masabi ng taus-puso na it is well with my soul. Na okay ako, tahimik ako, payapa ang aking loob. Kung yun ang ating nadarama, pasalamat sa Diyos. At kung hindi naman, well, let's make it well for our souls by consulting God and His Word. Magpapahinga muna tayo sa mga pagdurusa ni Job. At ibang uri ng pagdurusa naman ang titingnan natin ngayon, ang pagdurusa ng mga pagsisisi sa buhay. Proverbs 5:7, you don't want to end your life full of regrets. Oo nga naman, ayaw mo naman na ang maging wakas ng buhay mo ay puro pagsisisi. At sinasabi nga nila, ang pagsisisi ay nasa huli. Walang pagsisising nasa una. Dapat we prevent and avoid regrets as soon as possible. Kailan natin naiiwasan ang pagsisisi? Habang may panahon pa, habang maaga pa. At yan ang atin ngayong pagtutunan ng pansin, pinamagatan natin, regrets, o mga puro pagsisisi. Salamat Diyos dahil kayo'y Diyos noon, ngayon at bukas. At kung kami man ay payapat tahimik, salamat po. At kung hindi ganoon ang kalagayan namin, dumudulog kami sa inyo para humanap ng kapayapaan at katahimikan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, punan niyo po aming mga kakulangan. Paging dapatin niyo kami ng mga haslumapit sa inyong banal na presensya at humingi ng pagpapala. Dala-dala namin ang aming mga awit at sayaw, ang aming mga kaloob, mga ikapu, mga papuri, ganun din ang aming mga hiling na kami pagalingin niyo, palakasin, pagpalain. Kayo po ang isang mangusap po Diyos, gamitin yung lingkod yung tungtungan ng inyong paa. Maitaas namin kayo at kami naman pagpalain niyo. Salamat po, umaasa na nanalig na kami inyong kakausapin, tuturuan, palalakasin. Sa ngalan ni Jesus na yung anak at aming tagapagligtas, kami po'y dumadalangin at dumudulog sa inyo. Amen. Iba't iba pong mga version ang pagkukuhanan ko ng mga babasahin dahil napakagaganda ko isang pagsamasamahin. So ang ating mga Bible readings today will come from the versions called The Message, the New International Version, the Amplified Bible, the New American Standard Bible, New Living Translation, and the Contemporary English Version. Kaya napakaganda nitong salad na ito ng ating pong mga versions sa sandaling ito. Let's talk about regrets. Pagsisisi. What we regret about. Ano-ano po ba ang kadalasan ay pinagsisisihan ng tao? Unang-una, deeds that do not bring about desired results. Pinagsisisihan natin ang mga gawa natin na hindi naman nagbubunga ng ayon sa ating inakala, binalak o ginusto. Hindi ka ibig-ibig na bunga, hindi ka ibig-ibig na hinahantungan ng ating mga ginagawa. Pinagsisisihan natin yon. Sa katunayan, hindi tayo nag-iisa sa department na yan ng regrets. Genesis 6:6, the Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. Binigyan kasi ng Panginoon ng tao ng free will, kalayaang pumili ng gagawin niya, kaya naman pinili at ginamit ang kalayaan na yon para pumili sa paggawa ng mali. Ayun tuloy, sabi ng Diyos, bakit ko ba nagawa-gawa ang mga tao? Ngayon, Diyos yun. Sa atin naman mga karaniwang mga tao, ang pinagsisisihan natin madalas ay gumawa tayo ng bagay na akala natin pakikinabangan natin in a very selfish way, tapos hindi naman ganoon ang naging bunga. Halimbawa, inubos mo lahat ng lakas mo para ka maging bida, hindi ka pa rin naging bida. Gusto mong mangibabaw, kaya naglakas-lakasan ka, pero ang naging bunga, ikaw pa yung natalo. Gusto mong matanggap, to be accepted and celebrated, but in your effort, the opposite happens, ikaw pa yung na-reject. Ang Panginoon, meron na naman na sinasabi sa kanyang mga bagay na yan sa 1 Samuel 15:11. The Lord says, I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Sa ating mga pansariling buhay, bilang mga tao, meron din tayong kanyang pinagsisisihan. Tinulungan mo, pinalakas mo, binigyan mo ng mga bagay, pagkatapos ginamit lang yung ibinigay sa iyo para labanan ka. Minsan, nagsisisi din tayo doon. Isa pa pong pinagsisisihan ng marami, deeds that are unkind, hurtful, and cruel. Sapagkat tayo tao na nakatanim sa ating espiritu, ang espiritu mismo ng Diyos, kahit may mga panahon ay ikaw mabangis, ikaw ay mayabang, ikaw ay mapagmataas, at gumagawa ka ng masakit, masama sa iyong kapwa, dumarating ding pinagsisisihan mo yun.
We can become agenda-driven. In fact, we can become so purpose-driven that we forget to be kind. Pag masyado kasing goal-oriented, pag masyadong merong gustong makamit, kuminsan nagiging malupit tayo o hindi mabuti sa ating kapwa. But we must never forget that life is not just a destination, but it is a journey. At karamihan nasa-sacrifice yung journey because of pursuit of that destination. 1 Chronicles 21:14-15. So the Lord sent a pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. So ang Diyos ay nagpadala ng salot sa Israel dahil pinaparusahan niya, 70,000 tao ang namatay. God sent an angel to Jerusalem to destroy it. And as he was destroying, the Lord beheld, and he regretted and relented of the evil and said to the destroying angel, "It is enough. Now stay your hand." Pinaparusahan ng Israel, 70,000 na ang namatay, magpapadala pa ng anghel na pupuksa, wawasak sa Jerusalem. Pero nagbago ng isip ang Panginoon. Sinabi niya, tigil na, tama na. It is for discipline, it is for lesson. Pero sa tingin ng marami, naging unkind na yon. At dahil ang Diyos ay mabait, siya rin naman ay tumigil sa kanyang ginagawa. Why did the Lord regret his action? Ang paliwanag nasa 1 Chronicles 21:16. David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord standing between earth and the heavens, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell upon their faces. Nakita ni David ang anghel ng Diyos na may hawak na tabak at talagang tatagainan niya ang buong syudad. Sila naman ang kanyang mga pinuno ay nagluksa at nagpatira pa sa harapan ng Diyos. Yun ang nagpabago sa nangyayaring pagpalo sa kanila ng langit. Humility and repentance on the side of the party being punished could make the judge regretful. Pagka merong isang tao na gumagawa sa atin ng masakit, mali. Kung yung taong yan ay tao talaga, pag ang itinugo natin sa pagpapahirap niya ay kababaang loob, kabaitan, kabutihan, magsisisi rin. May mga tao, ganun dapat ang treatment natin. Meron naman na hindi talaga mabuti, pag ginagawa ka ng masama at lalo ka pang nagpakumbaba, lalong lumalakas ang loob at tumatapang. So dapat sinusuri mo rin kung sino ang iyong kaharap. Pero ang pinaka-safe para sa ating mga tao, pag tayo napapalo ng langit, siya sa atin ng sarili, magpakumbaba at magbago agad, magsisi. Pag nakakita kasi ang Diyos ng pagbabago, kababaang loob, siya rin nagbabago yung kanyang dealing sa atin. Although the Lord essentially doesn't change, but the Lord changes the way He deals with people according to the behavior of the people He's dealing with. Kaya yung mga tao, pag nararamdaman natin, ano ba to, palo ba ng langit, hampas ba ng langit ang nangyayari sa akin, agad magpakababa ng loob. Sapagkat ang Diyos ay mabait. Pag nakakita siya ng kabaitan, kahit sa kanyang pinapalo, agad-agad yan tinitigil ang paluan. Kaya yung mga nandiyan na sa panahon ng paluan, may panahon pa para makalabas dyan, magpakita ng tama sa Diyos. Na habang nagdidisiplina din naman, ay nakamatsyag din at nanonood kung ano ang ating kilos. Ano pang pinagsisisihan ng marami? Deeds done on impulse. Deeds done without thinking. Mga ginagawa ng tao na bugso, silakbo ng damdamin, init ng ulo, gaan ng kamay, bilis ng dila na magsalita. Kadalasan, pinagsisisihan natin yan. Proverbs 14:17, the hot-headed do things they'll later regret. Ang mga maiinitin daw ang ulo at madaling magalit, gumagawa ng mga bagay na tiyak, pagsisisihan din nila paglipas ng konting panahon. Kaya ang sabi ng matatanda, ang naglalakad ng matulin, kung matinig ay malalim. Yung masyadong mabilis mag-conclude, mabilis mag-judge, mabilis magsalita, malalalim din ang mga sugat na natatamo niya sa buhay. Ang naglalakad ng marahan, kung matinig ay mababaw. Kuminsan, hindi na naintindihan ng mga young people ang kasabihan na ito kasi hindi na tayo naglalakad ng nakayapak, barefooted, sa mga damuhan na kuminsan maraming tinik. Kung naglalakad ka na walang sapin sa paa, ang bilis mong maglakad, mas malalim ang tinik. Pero kung magaan, dahan-dahan, mas mababaw. The wisdom of our ancestors.
Kaya hindi dapat ang tao agad-agad nagsasalita, agad-agad na umiinit ang ulo, nagagalit, at yung silakbo ng damdamin ay pinagbibigyan dahil may pagsisising kasama yan. Isa pang pinagsisisihan ng marami, trusting untrustworthy people. Nagtitiwala sa mga hindi dapat pagtiwalaan, nakakapagsisi. Pero ang tulad ng ibang pinagsisisihan, ito man, halos ay huli na pag nalaman mo na hindi pala dapat pagtiwalaan. Kasi may mga tao po na bibighani sila na mamagnet sa mga manloloko. May kilala ba kayong ganon o tayo yon? Gustong-gusto, naliligiran siya mga bolero, mga nangloloko sa kanya. Ayaw niya ng mga taong matapat nagsasabi ng totoo, nagagalit siya. So usually, ang ganitong uri ng tao ay bulag. Kung tayo yon, mga kapatid, halimbawa, meron kayong mga mahal sa buhay, nagmamahal sa inyo, laging may sinasabi na hindi sang-ayon sa mga ibang taong pinagtitiwalaan nyo, mabuti makinig, kasi baka kayo bulag. Kasi ang pinakadapat pinagtitiwalaan natin, yung mga taong nagmamahal sa atin. Listen to the voice of those who love you. And in that sense, walk by faith, not by sight. Dahil ang mga nadadaya, they walk by sight. Umaasa sila sa nakikita ng kanilang mata at nasusukat ng kanilang mga panukat, pero ang kadalasan, sila ay nabibigo. Ang kabaligtaran nito, ang pagtitiwala. Proverbs 31:10, a good woman is hard to find and worth far more than diamonds. Her husband trusts her without reserve and never has reason to regret it. Dapat yun naman ang regalo natin sa mga nagtitiwala sa atin, huwag sila magsisi na nagtiwala. Pero isa yan na pinagsisisihan natin, pagtitiwala sa hindi katiwa-tiwalang tao. Isa pa po, doing good and not reaping good. Pero mga nagsisisi na ganon. Tanim sila ng tanim, walang ani. So they regret doing good to wrong people. In the light of limited resources, then do not just give wisely. Do not just plant wisely. Kahit masipag kang magtanim, nagtanim ka ng cactus sa gitna ng tubig, edi syempre mamamatay yun. Hindi bubunga. Masipag kang magtanim, tanim ka ng tanim ng orchid sa kainitan ng araw, edi syempre hindi yun mamumulaklak. So hindi ka lang dapat bigay ng bigay, pinipili mo ang bibigyan mo na mayroong magiging bunga, ani, yung iyong ibinibigay. Kung walang ani naman, baka naman wala pa lang, may darating din. Kuminsan naman hindi ka umaani doon sa tao na yon, pero umaani ka sa iba na hindi mo tinaniman kasi ang Diyos ang nag-a-assign, o ikaw, doon ka naman naani kahit yung tinaniman mo kuminsan sarili mong kapatid, sarili mong kamag-anak, wala ka man lang napala, pero umaani ka rin naman sa iba. Pero isa ang katotohanan na itinuturo ng Biblia, ang nagtatanim, umaani. Jeremiah 18:9-11. At another time, I will suddenly speak concerning a nation or kingdom that I will build up and plant it. It is the Lord speaking. And if they do evil in my sight, obeying not my voice, then I will regret and reverse my decision concerning the good with which I said I would benefit them. Now therefore say to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping evil against you and devising a plan against you. Return now, each one of you from his evil way. Reform your ways and make your actions good and right. Sabi ng Panginoon, well, meron akong papaboran na isang bayan, pero kung sila naman ay gagawa ng masama, hindi nila ako susundin. Pagsisisihan ko ang mabuti kong pinaplano sa kanila at babaligtarin ko ang pakikitungo sa kanila. Kaya sabihin niyo sa Jerusalem, sabihin niyo sa Judah, magbalik loob, magbagong loob, ngayon na, para hindi na nila abutin ang aking matinding hampas. So pati ang Diyos, iniiba niya yung dealing. In a manner of speaking, pinagsisisihan din niya yung ginagawa niyang mabuti pagka hindi ka nagsusukuli ng mabuti rin. Kaya dapat ang tao, lalo na marunong sumuri ng kanyang ginagawa. One other thing we regret is sinning and wrongdoing. Yan naman pagkakasala, madalas masarap lang habang ginagawa. Pero pagkatapos, takot-takot at walang katapusang hirap ang nagiging bunga. Kaya ako takot-takot na pagsisisi. Matthew 3:2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan ang message ng Panginoon sa mga tao. The only correct action when you realize that you have done wrong is to stop doing it, to repent, and to correct your error.
and then return to God. Dahil nakamatyagang Panginoon at nakalaan siyang pumalo sa dapat paluin. Isa pa po natin na madalas pagsisihan sa huli, as usual, disobedience to parents. Ang mga kabataan na hindi sumusunod sa mabuting payo ng magulang, nagsisisi yan, pero sa bandang huli, disobedience to God, disobedience to good counsel or instruction. Sana din dapat nakinig ako, kung nagpapigil sana ako, kung sumunod lamang ako. Katulad ng isang sinasabing kwento sa Biblia na isang anak na tumanggi sa pagsunod sa magulang, Matthew 21:29. And he answered, I will not, but afterward he regretted it and went. So kung meron tayong hindi sinunod, tinanggihan natin ang mga utos ng magulang o utos ng Diyos, pero na-realize mo na mali ako, dapat akong sumunod, agad-agad. Bitawan ang ginagawang mali, ituwid at sumunod sa Panginoon. Habang hindi pa masyadong huli. Kaya dapat talaga ang salita ng Diyos itinuturo sa mga bata habang maaga. Pagamat useful din ito sa mga matatanda. Pero lalong useful sa mga bata kasi mahaba pa yung buhay nila, napapakinabangan nila yung karunungan na yun. Naiiwas mo, preventive. Imbes na yung Bible, curative na lang, gamot na lang sa may sakit na, nagiging pang-iwas ito sa magiging sakit pa kung maagang na ituturo. Another area of regret is speaking too much too soon without thinking. Nabanggit na natin yan, pero pinsan ito, underestimating words. Kung minsan hindi natin lubos na nauunawa ang bigat, halaga, kahulugan, kapangyarihan ng salitang sinasabi natin. Pag hindi tayo marunong mag-ingat, ibabaon tayo ng ating salita sa utang. Kung hindi tayo ibabaon sa ating mga libingan. Bakit utang? Kung ikaw ay pabayang magsalita at marami kang sinusugatang tao, babawi sila sa iyo. Gaganti sila, naghihintay lang ng pagkakataon. O hindi man sila gumanti ng paggawa ng masama, ang ganti nila sa iyo, pag nangailangan ka, hindi ka tutulungan. Pag nanghina ka, hindi ka papalakasin. Pagka nagluluksa ka, hindi ka dadamayan. Ganti. Bawat taong sinasaktan natin, maliban na lang na very godly, o kaya ay hipuin ang Panginoon at maging very godly, bawat isa dyan, pag nagkaroon ng pagkakataon, gaganti. Either sa paggawa ng masama, o pag-withhold ng paggawa ng mabuti sa iyo. Kaya ang taong daldal ng daldal, salita ng salita, pintas ng pintas, lagi na lamang ang mga kapwa niya ay nilalait, minamaliit, mahapdi at makirot ang hampas sa kanya ng panahon. Mark 6:26, Then the king deeply regretted what he had said. But because of the vows he had made in front of his guests, he couldn't refuse her. Alam niyo kung sino pinag-uusapan? Si Haring Herod. Nagbigay siya ng isang napakalaking pista at sa kalasingan niya at sa kayabangan niya sa kalagitnaan ng pista na yon, sumayaw ang kanyang stepdaughter. At sa ganda ng sayaw ng dalaga, sabi ng hari sa harap ng lahat, sa ganda ng sayaw mo, ano man ang hilingin mo sa akin hanggang kalahati ng kaharian, which is a metaphor, ibibigay ko sa iyo. Hindi naman alam nitong babaeng ito kung anong hihingin niya. Talaga hanggang sumayaw lang, walang iniisip. So punta sa nanay, Mami, ano pong hihingin ko? Cellphone kaya? Huwag anak, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Alam niyo kung ba't napugutan ng ulo si John the Baptist? Dahil sa sayaw ng babaeng ito. At dahil sa salita ng hari na hindi niya kayang mabali, ibinaon si Herod ng kanyang sariling pananalita. Ngayon tayo na ibabaon din ang mga salita natin. Halimbawa, salita mo laban sa mga bata. Tatanda yan eh. At habang tumatanda yan, nakakarating sa tanghaling tapat ng buhay niya, ikaw naman, papalubog na ang araw. Darating ang panahon, yung batang inaapi-api mo, yun ang maaaring tumulong sa iyo o tumangging tumulong sa iyo. Anong itinanim mong salita sa kanya? Marami mga tiyo at tiya, masasama ang loob ng mga pamangkin. Kasi nung ang tiyo at tiya ay katanghaliang tapat ng buhay, kalakasan, may kapangyarihan, kung magsalita sa mga pamangkin ay gano'n na lang.
So, ang nakatanim sa puso ng mga pamangkin ay sama ng loob, hinanakit. So, pag naghirap, hindi mo malang tulungan o baka gantihan pa nga ng masama. Kasi may tanim na hindi mabuti. Mga salita mo laban sa mahirap, kung yumaman yan. Mga salita laban sa mahina, kung lumakas sila. At lalo na yung mga salita mo sa papalakas pa lang, nakikita mo, ito'y sumisikat, lumalakas, sumisibol, tapos kontra ka ng kontra ka ng kontra. Kung nakumpleto yung kalakasan niya, tapos ikaw naman walang lakas, anong tanim mo? Lalo naman, kung nagsasalita ka pa ng masama laban sa mayayaman at malalakas na nga, anong magagawa mo? Kaya ang sabi sa Biblia, magdahan-dahan ka na pagsasalita laban sa hari. Dahil may pakpakang balita, may tenga ang lupa, ililipad ng mga ibon sa palasyo ang mga kadaldalan mo. Hari man yun o hindi haring politikal, pero may kapangyarihan, may pwedeng itulong, kawawa ka naman kung may inis na dala sa'yo, hindi ka niya tutulungan kung kailangan mo. So sino ang matatawag sa Biblia ng mga foolish people? Mga yung salita ng salita, pintas ng pintas, reklamo ng reklamo, kontra ng kontra, tapos kakainin niya lahat ang sinabi niya pag dumating ang panahon na siya'y nalugmok at naghirap at nagkasakit o kaya ay naging mahina. Kaya kung ikay mas mayaman, mas marangal, mas malakas, mas maingat ka dapat sa iyong mga pananalita because you have so much to lose. Maraming mawawala sa iyo. Kahit konting nawawala, kawalan yun. Kaya hindi mo binabaliwala ang kagandahang asal, ang kagandahang loob, kahit ka pa nga, at lalo pa nga kung ikaw ay malakas. Speeches or words people regret saying. Words said when strong, but regretted once weak. Siyempre, malakas ang loob magsalita nung malakas, uso ka, panahon mo. Pero weather lang yan, di ba? Dumadating din ang panahon, di ka na uso. So ano ngayon ang gagawin mo? Pagsisisihan mo yung mga yabang mo nun. Words that people said when angry, they regret it when they're already calm. Or when they're ignorant, they regret it when they're wise. Words said in love, but regretted once out of love. Kaya kayo mga binata at dalaga, hanggang hindi nyo pa asawa, huwag nyo manang ibigay ang singsing ng nanay nyo, baka mag-break kayo, hindi isole. Diba? Tapos mamaya, hagisan ng singsing, sinisisid pa sa kanalang, inihagis sa singsing, hanapan ng hanapan, bawian ng bawian. Kasi alam nyo yung umiibig, ibibigay mo langit at lupa, kung minsan after 2 weeks, nagisig ka, nauntog ka, hindi mo na pala mahal. So, ang dami mo nang naipangako, ang dami mo nang naibigay. Kailangan, kahit ka umiibig, or dahil umiibig ka nga, don't give too much too soon. Lalo mga kadalagahan. Diba? Huwag masyadong palabigay. Dahil may mga ibinibigay na hindi nababawi. Paano kung hindi na kayo nagmamahalan? Be careful when you're emotional because you can regret it when you're already objective. Or when you are in a tight place, nasusukol ka, nagigipit. Be careful because you might regret your commitments once you are free or already safe. Very especially, be careful when you are drunk because you will regret what you said when you're sober. Pagkalasing ka, marami kang sinasabi. Pag nahimasmasan ka kinabukasan, sising-sisi ka. When you are young and immature, you will probably regret many words when you become old and mature. Kaya dapat dahan-dahan. Isa pa pong regret is hurting people, especially with words. Magkakamag-anak yan, marami tayong sinasabi sa words kasi pinakamaraming pinagsisisihan tayo. May lumayo, may nagalit, may nagtampo dahil sa ating pananalita. Mag-ingat-ingat tayo ng pagsasabi, pamimintas, dahil nakararating sa mga pinipintasan natin ang ating mga salita. Kung sila man ay nananatiling civil o polite o mabait, siguro talagang mabuti lang ang pagkatao. Pero nakakarating at nakakarating yan. Dahil siyempre, ang pinagsasabihan nyo, hindi mapigil ang mga katinandila. I-report din yun. 2 Corinthians 7:8, si Paul na masyadong masungit din magsalita, sabi niya, I did regret it. I see that my letter hurt you. Yan, pinagsisisihan ko rin na nasaktan kayo ng aking mga sulat. Ang pinakamatalim na espada sa balat ng lupa, dila ng tao. At bawat tao meron yan. Kaya dapat ang tao, bawat tao, may pagpipigil sa sarili. Among many things that we regret about, let me just share one more.
wasting resources, especially time and opportunity. Yung mga kabataang lakwatsa ng lakwatsa, hindi naman magsisisi yan na hindi pa siya nakatapos o nakagraduate hanggang hindi niya nakikita yung mga kababata niya na naunahan na siya, nag-graduate na kung saan na nakarating siya, wala pang narating. Doon pa lang ang pagsisisi. Wala naman talagang pagsisising nasa una. Yung nagkaroon ng pagkakataon, pinagtiwalaan, sinira ang tiwala, that's a very precious resource. Yung sumira ng pangalan niya at dangal, your name is a great resource. Character loan, mukha mo pa lang, pinapahiram ka na ng tao, sinira mo, pinagsisisihan yan. Kaya ang sabi sa Ephesians 5:16-17, make every minute count. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Huwag ka magsayang ng panahon. Lumilipas yan. Kung hindi ka nagtatrabaho agad, kabataan ka, paano ka pa makakahanap ng ibang trabaho kung may 2, 3, 4 na taon kang walang trabaho? Sinong tatanggap sa'yo? Paano mo ipapaliwanag na ang tagal mong bakante? Hindi mo maipaliwanag yun sa employer. Liba nila ang yaman-yaman mo, sila mo, nagtrabaho muna ako sa pamilya namin. Pero anong klaseng tao ito? Ba't ang tagal niyang bakante? Hindi ka pagtitiwalaan. Kaya ang panahon hindi sinasayang. Kung anong dapat gawin sa oras na yun, dapat gawin na. Tulad ng mga magsasaka. Pagtaniman na, dapat ka na magtanim. Kasi pag nahuli kang nagtanim, lalo palay, syempre huli kang aani. Anong yun ang problema sa huli? Naubos na lahat ang mga palay doon sa buong bukid, sa'yo na lang meron. Kaya lahat ng daga sa buong bukid, lilipat sa'yo dahil doon na lang may natirang palay, ubos ang ani mo. Dapat hindi ka huli. Ganun sa lahat ng bagay. Now, let's talk about a life with no regrets. Sino ba ang mga type ng tao na walang sukat pagsisihan o hindi nagsisisi? Unang-una, godly people have no regrets because of righteousness. Kung gumagawa ka ng mabuti, makadiyos ka, kumisan, ibig-ibig mo sigurong matuksong magsisi, lalo't wala kang inaani. Pero hindi pinagsisisihan ang paggawa ng mabuti. Kasi nasa panig mo ang Diyos, at ang Diyos ay makatarungan. Job 27 verse 1, having waited for Zophar, Job now resumed his defense. I'm holding fast to my integrity and not losing my grip, and believe me, I will never regret it. Si Job, walang ginawang masama, walang dapat pagsisihan. Naghira pa rin. Tayo pa kaya na may mga ginagawang masama na dapat pagsisihan? Tayo pa ang ma-exempt dyan? Kaya napakahalaga na mag-ingat. Godly people have no regrets because of godly wisdom. Yung talagang kumikilos ayon sa karunungang ibinibigay ng Diyos, hindi agad-agad kumikilos ng walang panalangin, walang pag-iisip, walang pagsangguni sa mga marurunong, walang pinagsisisihan yun. Meron man, konting-konti. Proverbs 4:3, get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. Throw your arms around her. Believe me, you won't regret it. Never let her go. She'll make your life glorious. She'll garland your life with grace. She'll festoon your days with beauty. Sabi ko, meron kang dapat yakapin. Ang yakapin mo ay karunungan. Husay mag-isip. Wisdom. Wala kang pagsisisihan. Pagagandahin at pababanguhin niya ang buhay mo. Kaya yung wisdom is very important. Godly people will have no regrets because of hoping in God. When you hope in God, you have nothing to regret. Ibig sabihin lang nun, ang inaasahan mo, hindi lang ang Diyos, kundi ang pamamaraan mo, maka-Diyos. Kaya yung inaasahan mo magiging bunga nun, hindi mo dapat pagsisihan. Isaiah 49:22, the Master God says, no one who hopes in me ever regrets it. Kuminsan, matagal bago dumating yung bunga, kuminsan natutukso kang magsisi, pero hindi. Sabi ng Panginoon, yung umaasa sa akin, gumagawa ng pambuhay sa pamamaraan ay tinuturo ko, walang pagsisisihan yun. Do life God's way, and you have nothing to regret. Who has no regret? Those who are in godliness, in spite of all reasons to be otherwise. Those who believe in godliness by being good, even to the bad. Meron yung katapat na gantimpala sa Panginoon.
Luke 6:35, I tell you, love your enemies. Help and give without expecting a return. You'll never, I promise, regret it. Live out this God-created identity the way our Father lives toward us, generously and graciously, even when we're at our worst. Our Father is kind, so you be kind. Sabi niya, tumulong kayo, gumawa kayo ng mabuti. Ipinapangako ko sa inyong hindi niyo yung pagsisisihan. Kasi pag ginagawa niyo yan, nagiging kamukha kayo ng Ama sa Langit na laging gumagawa ng mabuti, tumutulong ng mabuti. Mabait, mabuti ang ating Ama, so magpakabait kayo. Magpakabuti kayo. So, they have no regrets by being spiritually sorrowful. It's a figure of speech because of godly sorrow. Kung ang hirap mo, lungkot mo, pagod mo, dahil sa pagsunod sa Diyos, huwag mong pagsisihan yon. Huwag mong indahin yon dahil sandali lang yung hirap at pagod na yon. Yun daw lumalabas na halos ay umiyak at manangis sa pagtatanim, babalik namang sumasayaw at kumakanta pag anihan na. Laging may ganon. 2 Corinthians 7:10, for the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow. But worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. Sabi, kung magdurusa ka, malulungkot ka dahil hindi ka sumama sa parting masama. Hindi ka nakaranas sa mga layaw at sarap na masama. Matuwa ka, ikatuwa mo yung pagdurusa na yon, ikatuwa mo yung lungkot na yon, kasi yun ang lungkot na nagdadala ng kaligtasan. Yun ang lungkot na umaayos sa iyong pagkatao, nagpapabuti sa iyo. Kung malulungkot ka sa pagiging mabuti at hindi pagsalit sa masama, pues malungkot ka. Sabi niya, hindi mo pagsisihan yung lungkot na yan. Ang masama, yung ikinalulungkot mo, paggawa mo ng masama. Ngayon, yung paggawa mo ng mabuti, huwag may kalungkot yan. Huwag mong pagsisihan ang pagiging mabuti. May gantimpala yan sa Diyos. Ngayon, kung merong mga hindi nagsisisi dahil maka-Diyos, meron ding hindi nagsisisi at nabubuhay sa pagsisisi dahil baligtaran, dahil hindi sila maka-Diyos. There are people who live no regrets, and these are ungodly people who have no regrets despite their grave errors. May mga tao naman, manhid. Wala nang pakiramdam ang kanilang mga espiritu. Dapat na silang magsisi, hindi pa nagsisisi. Dapat nang sumama ang kanilang pakiramdam sa ginagawa nila, hindi pa nila nararamdaman. Pero huwag tayong malibang, hindi totoong wala silang pagsisisihan. Meron yon. It is only a matter of time. Dahil may tanim, may ani. Sa Revelation 16, verse 9, people were severely burned by the fiery heat, and they reviled and blasphemed the name of God, who has control over these plagues, and they did not repent of their sins to give Him glory. Meron daw mga tao, pinaparusahan na ng Diyos, sa halip magsisi, kinakagalit pa ang Diyos. Lalong nagmamatigas, lalong yumayabang, ganoon yan ang hindi tatantanan ng mga hampas ng langit. People who do not regret evil deeds will suffer. So hindi ko mawala kang regret, ibig sabihin good ka. Kung minsan lang yung konsyensya, masyado ng kinalyo, wala nang nararamdaman. Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Napakabigat. Kung sino man daw ang nananatiling matigas, nagmamatigas, sa kabila ng mga paalala sa kanya, bigla-bigla daw yung gigibain, wawasakin, at di na mabubuo pa. Dalangin natin, wala ni isa sa atin na kandidato sa ganung uri ng hampas. Kundi hinahampas lang tayo, pinapalo-palo, para magising, magbagong loob, magsisi, baguhin ang ating pamumuhay, at magkaroon ng bagong buhay tulad ni Job, na kahit kaya tanda-tanda na, humaba pa ang buhay, nagkaroon pa uli ng kayamanan, nabawi ang mga nawala, nagkaroon pa uli ng mga anak, o yung mga anak niyang nawala dahil namatay, nagkaroon ng kapalit.
In a manner of speaking, his children were resurrected. At nagkaroon uli siya ng panibagong kasiyahan. Pero dahil si Job, hindi naman talaga masama. At pangalawa, sa kabila ng hirap na dinanas, nanatiling nagtitiwala sa Diyos. Ulitin natin ang ating pasimulang verse, Proverbs 5:7. You don't want to end your life full of regrets. Natural, ayaw nyo na ang maging wakas ng buhay nyo, puro pagsisisi. So kung bata pa, iwasan ang mga pinag-usapan nating kadalasan ay pinagsisisihan naman ng mga gumawa. Huwag nang danasin pa. O kaya kung may katandaan na tayo, walang huli sa Diyos. Walang huli. God is never too late. Kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, siya ang may hawak ng ating buhay at panahon, walang huli sa Diyos. So remember, be extra careful when you're strong. Maraming nagagawang kamalian ng malakas kasi walang naglalakas loob magtuwid sa Kanya. Be extra careful when angry or ignorant, when in love or when emotional, when you're in a tight place at gusto mo lang makalusot, when drunk or young and immature. In all this, do not talk carelessly. Bakit pa ulit-ulit po ang sinasabi natin sa talk? Dahil sabi sa Bible, you will be accountable for every word you say. Bawat salita na namumutawi sa ating labi, pananagutan, pagbabayaran. Kaya kung meron tayong mga dinaranas ngayong mga hirap sa buhay, magsimula na kayo magbilang-bilang, gaano karami bang mga salitang hindi dapat kong sinabi ang sinabi ko. Ano mga binitawan kong salita, laban dito sa ganitong tao, laban kay ganon, laban kay ganyan. Lalo kung laban sa mga taong tumutulong mismo sa inyo. Laban sa mga tao na hindi naman kayo ginagawa ng masama. O kaya laban sa mga taong akala nyo, kinakalaban kayo, pero akala nyo lang pala. Pero sa totoo at sa hindi, ang mga ating mga iniisip sa ating kapwa, bawat salita na ating binibigkas, may bayad. Kaya kung minsan hindi natin alam kung saan nagmumula ang mga hagupit ng langit sa ating buhay, katabilan pala yun, pagsasalita. Lalo kung nakakasakit tayo ng damdamin. Pag may sinasaktan tayong damdamin, sinasaktan natin ang damdamin ng Diyos. Dahil iniinda ng Diyos ang lahat ng iniinda ng kanyang mga anak. At kung ang kanyang mga anak ay hindi makabawi, ang Diyos ang bumabawi para sa mga anak niyang iyon. Avoid hurting people's feelings. Isa yan sa mga pinakamalaking kahangalan na pwedeng gawin ng isang tao, sumugat ng damdamin. Sapagkat ang mga sugat ng damdamin, mas matagal maghilom, mas malalim ang sugat. Mabuti pag nasugatan ka na sa katawan, physically, matagal nang gumaling, matagal nang nagpeklat. Pero maraming sugat ng puso, akala natin galing, pero hindi. Sa kaliit-liit ang excuse, sa kaprasuhang paalala, nabubuklat ang mga pilit tinatakpan, nauungkat ang akala na'y nailibing na, at muling nagdurugo ang mga sugat na sinasariwa ng konting pagkanti. Kasi iba ang sugat na ibinibigay ng tila sa ating kapwa. Gaano karami na ang nasugatan natin? Gaano karami sa mga yun ang nagkikimkim pa rin sa atin ang sama ng loob? And you know, bad will as opposed to good will can work negatively for you. Alam natin that prayer is powerful, but every wish is a prayer and every thought is a prayer too. So pag may nag-iisip sa inyo, nagalit sa inyo, sabi sana malugi siya sa negosyo, sana magkasakit siya, sana maghirap siya, kahit ganun yun, natutupad. Lalo't marami sila na nagko-chorus kasi every wish is a prayer and heaven promised to answer prayer. Ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa inyo? Pag naiisip niya kayo, nagpapasalamat ba sila at dumako kayo sa buhay nila? O isinusumpa nila ang katotohanang sangkot kayo sa buhay nila? Pag naaalala nila yung mga sinabi niyo nung araw, mga pakikitungo sa kanila, sila ba'y natutuwa o nabubuhay muli ang mga
galit nila. Every negative thought directed at you will have a result in your life. It is mysterious, but we were created in God's image. For better or for worse, we have spiritual power within us. Kaya dapat yun, ginagamit sa tama, isinusuko sa Diyos, at sinisikap mo na ang iniisip, ginagawa ng mga tao para sa iyo ay yung positive. Nakita niyo yung maraming mga pasyenteng maraming nananalangin para sa kanila? Kadalasan talaga, bumibilis ang paggaling. Gumagaling, may himala pa nga. Kasi ang daming mga positive thoughts na ibinabato sa langit, tapos bumabalik sa'yo. Eh kung negative yung thoughts, naiinis sa'yo, nagdaramdam, nagagalit, sa palagay nyo, anong babalik sa inyo? Isang hiwaga yan ng spirituality na dapat siyasatin ng mga scholars, the power of prayer, the power of thoughts, the power of wishes, the power of spoken words. Isang napakalaking frontier, narating na ang buwan, naarok na ang lalim ng dagat, naakyat na lahat ng matataas sa bundok, pero hindi pa natin nauunawa ang hiwaga ng salita. Salita na maaaring magbigay ng ginhawa at magagandang damdamin, o salita na maaaring pumukaw sa pagkahalimaw ng ating kapwa, na pag nagsasalita ka, pati kausap mo sumasama at gusto kang patayin. Napakalaking pananagutan. Use your strength to help people, because you are not sure that you will always be strong. Do good, not bad. Merong mga tao, malakas na nga, may pagkakataon ng gumawa ng mabuti dahil malakas sila para makapagtanim ng mabuti at umanim ng mabuti. Ang gagamitin pa yung lakas nila para gumawa lang ng masama. Siyempre, nagtanim ka ng masama, may ani yun. At kadalasan, pag nagbunga na yun, hindi ka na malakas. Wala ka ng kalaban-laban. Doon ngayon darating ang anihan. Paano yun? You may not always be strong. You may not always have plenty. So do not squander your chance to give or to plant. Tuwing may pagkakataon ka magbigay ka. Paano kung dumating ang panahon na dati kang mayaman, mariwasa, maluwag sa buhay, at wala ka man lang binigyan ni isa? Mabuti kung lagi kang mariwasa. Eh pag naubos yung kariwasaan mo at naghirap ka, anong tanim mo? Siguro yung iba tutulong din sa'yo kasi nauobliga. Kasi malapit mong kamag-anak, hindi mo maiwasang tulungan, pero labag sa loob. Iba siyempre yung bigay na bukal sa puso. Binigyan ka na ng palitaw, may kasama pang linga. Diba? Binigyan ka ng bibingka, may kasama pang budbud. Kasi iba yung bigay ng nagmamahal. Iba naman yung bigay lang ng nauobligay. So tiyakin natin na kung binibigyan tayo at kung dumating ang panahong kailangan nating ang bigay ng kapwa, yung bigay dahil meron kang magandang naitanim. Ecclesiastes 3:2, there is a time to plant and a time to uproot. To uproot meaning to harvest. Considering na root crop yung tanim mo, halimbawa gabi, talagang uprooting yon. Luya, uprooting. Hindi mo pinatay yung halaman, pumani ka. So be good and nice to people. As if sometime or later in your life, you would depend only on their charity. Because you just might. Ang kabutihan natin dapat sa kapwa habang tayo maluwag, malakas, puso, nasa panahon, magbigay ka ng magbigay na tila pagdating ng panahon, wala ka nang maaasahan kundi habag lang nila. Kahit malakas ka ngayon. Kasi baka nga dumating, nasa habag ka na lang ng kapwa mabuhay, paano kung wala ka namang katanim-tanim? Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Sabi ng Panginoon, kung masasabi ko lang sa isang sentence, ang lahat ng karunungan, lahat ng kaayusan sa balat ng lupa, ito lang yon. Kung ano mong gusto mong gawin sa ng kapwa mo, yun ang gawin mo sa kanya. Pag ginagawa mo yon, daig mo pa ang napag-aralan lahat ng law at mga propeta. Yung wise ka lang na kung ano ang gusto mong ibalik sa ng kapwa mo, yun ang ginagawa mo sa kanya. Ngayon, malakas ka, naging mabuti ka sa lahat,
tas hindi dumating yung panahon na naghihina ka na kailangan ng charity, di lalo kang dapat pasalamat. You're always a giver, never a borrower. Mas malaking blessing yon. So live, especially in later life, in thanksgiving, not in regret. Sa mga may panahon pa sa atin, hindi pa tayo sobrang matanda, ayusin ang buhay natin para kung dumating ang pagwawakas ng buhay natin, hindi tayo sising alipin. Hindi puro pagsisisi, kundi pasalamat dahil tama ang ginawa natin. Ngayon pa lang, mga kapatid, kung kayo yung malakas, makapangyarihan, uso, mag-volunteer na, magkusa ng magpakumbaba. Kung tayo yung may yabang, tayo yung may mga ugaling hindi magaganda, huwag na nating antayin ang hampas ng langit bago tayo magsimulang magbago. Unahan natin ang hampas ng langit. Kasi nakaamba ang panghampas ng Diyos. God is just. Ang kanyang mga sinasabi, tutub din niya. Nakaakma, nakaamba, nakahanda ang hampas. Unahan natin. Sabi niyo, huwag niyo na po akong paluin. Nagbo-volunteer na ako, magpapakumbaba na ako, magpapakabait na ako ngayon pa lang para hindi na natin maramdaman. Kasi alam niyo mga kapatid, kahit tayo magmatigas, susuko din tayo pag wala nang tigil ang hampas ng langit. Magpapakumbaba ka rin, matiintay mo pang mapilitan lang. Magpapakabait ka rin lang, bakit kung kailan pagulpi-gulpi ka na? Unahan natin, sapagkat kung marami tayong naging utang, baka nakaschedule na tayong singilin any moment now. The time to prepare for that, the time to make that happen, so that we don't regret, is as soon as possible. This is very important. Sa mga biglang nasukol ng pagsisisi, kung meron sa atin na, oo nga, ang dami kong sayang, nagsisisi ako ngayon, nasukol na ako, nagipit, na-corner na ako ngayon sa buhay ko, well, magsisi. Magbagong loob, hindi pa huli. Walang huli sa Diyos. Kahit huling 5 minuto na lang ng buhay mo, kung gusto mong itama, makipag-ayos sa Diyos at sa iyong kapwa, it is never too late to correct one's life and to ask God to take over, especially if life is already very messy. Sa mga pinapalo na ngayon, patigilin ng paluan, magsisi. Laging tama ang Diyos, hindi siya namamalo ng walang kasalanan. Kung napapalo tayo, liban na lang perfect tayo tulad ni Job, trial ang tawag. Pero kung hindi tayo perfect, chastisement yon, palo yon. Maraming pinagsisisihan ng mga tao kung kailan matanda na, mahina na, mahirap na, may sakit na. Sa ating wala pa sa ganong lugar, unahan natin ang pagkakataon. Magsisi na tayo para walang pagsisihan. Sa mga sobrang bata pa, iwasan ang mga kamalian na ito. At doon sa mga ngayon, parang sukol na sukol, may chance pa. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Walang imposible sa Diyos. Kahit nagkalasog-lasog, nagkapilas-pilas, nagkadurog-durog ka na, kaya ka pa niyang buuin. Pero ang mahalaga, gusto ba ng Diyos na buuin ka? Dahil nagpapabuo ka, lumalapit at nagpapakumbaba. Ama namin Diyos, nawa maging paalala sa amin ang mga aral na ito. Nais namin pag-aralan para makaiwas kami sa buhay ng pagsisisi. Para makaiwas kami sa iyong mga palo. At kung kami naman ay nando na sa estado na tumatanggap ng mga ani ng aming maling ginawa, buksan mo ang aming isip. Gusto naming palambutin ang aming puso sa iyong harapan, magpakumbaba kami, kilalanin namin ang kamalian, pagsisihan ito at magbagong buhay. Walang huli sa inyo, O Diyos. Dalangin namin lahat kami hipuin ninyo at nang makita niyo ang buhay namin, maayos, masagana, masigla, payapa, tahimik. Dahil lahat ng ito, pangako mo sa mga sumusunod sa iyo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, dibdibin at namnamin ang mga paalala at sa ilang saglit ng katahimikan, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Do not harden your hearts as in the rebellion. Humble ourselves before the Lord at bigyan natin siya ng isang malambot na puso na maaari niyang muling bigyan ng kanyang hugis na gusto ng Diyos. Ama, kausapin niyo po kami. Give us comfort.
give us correction, deal with us, so that you don't have to deal with us harshly later on.